Nabanggit nga po ni Commissioner Paeldon, Mr. Chair, na ang TARA system is illegal, di ba? O, tama rin ang sinabi ni Mark Taguba na ito ay grease money o lagay. Ano? Yes po. Gaano kataas ang lagay sa isang TARA? Maabot po ng 10,000 kung di po ako nagkakamali. Per container? Per container. Depende po sa opisina. Pero, anong gusto mong ipaliwanag kanina? Gusto ko lang ipaliwanag na sinasabi niya na yung mga nagpaparating ng mga produkto nila gusto makabawas kaya nagtatara. Unang-una, hindi nila kailangan magbigay ng tara kung maayos yung BOC. Kung inaasikaso yung mga papel at hindi kailangan magbigay ng buwis para lang asikasuhin ka, walang magbibigay ng tara. So, sabi nga ni Jimmy Guban dito, time immemorial, nandiyan na yan. So, dapat ang ano dyan is yung tara, kung wala yan, yun yung pinaka-problema eh. Hindi kailangan ng mga nagpaparating ng mga produkto na may tara. Kaya sila nagtara kasi yung mga kakompetensya nila, mas mababa yung binabayarang buwis. Paano ka makikipagkompetensya sa kanila kung mas mababa yung buwis nila? O Commissioner Peldon, kanina nabanggit mo na nababawasan yung ibinibigay sa bayan, no? Itong tara, hindi naman sa bayan ibibigay ito, sa bulsa eh. Di ba? Yes, Your Honor. Sa bulsa na ibibigay yan eh. So, Yes, Your paano Honor. may papaliwanag mo sa amin ngayon na nababawasan yung ibinibigay na dapat na ibigay sa bayan natin? Tama po kayo, sir. That's why yung first meeting ko sa kanila, this is exactly how I appealed to them. Kung meron kayong alam na erring BOC officer na tumatanggap ng tara, ay pwede nyo bang ireklamo, pumunta kayo sa opisina namin at ibigay nyo sa amin yung pangalan. Sir, after 6 months... Wala bang sinabi sa'yo, meron ka pang salita, Commissioner, wala bang binanggit sa'yo mga pangalan ng panahon mo? Wala ba? Sir, nag-appeal ako for 6 months. Of the 12,000 importers and brokers, kahit Wala. isa sa kanila, walang nagsabi na mayroon tumatanggap ng tara. So that is our problem. No one is willing among them to complain kung sino yung taga-BOC na tumatanggap. Ibig sabihin, natatakot po sila magsalita pag wala kayo natatanggap na report. Nakakapagtaka po naman, Commissioner Peldon, pakituruan niyo po ako na hindi niyo po alam kung sino yan, samantalang kayo pong Commissioner. Your Honor, ang hirap pong mag-akusa ka na wala kang ebidensya. That's why sinasabi ko, tama po, I believe na may tara. That's why in my first 6 months, I appeal to them. Please go to our office and let us know kung sino po itong tumatanggap ng tara. Hindi talaga maaalis ang korupsyon. Pag ganyan. I would Ngayon, like to ask also. Sino po yung ating ano ngayon? Miss Commissioner La Peña, kayo po ngayon ng ano? Sino ang ating ano ngayon? Sino ang ating BOC ngayon? Mr. Chair, Sige po. I just want to manifest that I am yielding whatever time is remaining for me to Chairman Abante as I need to move to my other committee for a hearing. So you're yielding your time to... Yes, Mr. Chair, and I am soliciting the Because permission of the chairman to leave this because committee the hearing. interjection was so long. That's the reason why? Okay, thank you so much, Congresswoman Jinky Luistro. You can proceed. Mr. Chair, that was not Co-chair. actually interjection. It was actually Commissioner Mr. Chair, Congressman Luistro Mr. Chair. has already this one is very Yes. short, really. This one is very short, just to wind up. Okay, Congresswoman Jinky Luistro, you are recognized. About the manipulation of the yellow lane, the green lane, and the red lane. Yung sinasabi po ni Mark Taguba, gusto makabawas, gusto makatipid. That is in as far as the revenue generation perspective of the government is concerned. But I wish to invite the attention of the committee to a bigger perspective. Ang pinag-uusapan po natin dito is not only misdeclaration, but even non-declaration. Paano kung may magpasok ng bomba? Paano kung may magpasok ng mga firearms and ammunitions without the necessary declaration?
And what if the consignee, the end user of this importation, are terrorist group? I hope we appreciate the possibility na baka hindi lang po income ng gobyerno ang nawawala. Baka hindi lamang po batas ang nava-violate. Mr. Chair, I lament that with that existing system as alleged by our resource persons, we are compromising already even the national security of our country. That is a manifestation, Mr. Yes, Chair. thank you so much. And with that as well, ano, kasi medyo meron lang ako itatanong ano, sa mga naging commissioner ng BOC. Kasi pag may mga nakakalusot no, sa atin, katulad ng binabanggit ni Mark Taguba, ay nag-i-issue tayo ng ano, di ba? Minsan hinahabol natin yan, di ba? Nag-i-issue tayo ng parang letter of authority para doon po sa mga illegal goods na nire-raid natin sa mga warehouses. Is this a correct assumption? Kay Mr. La Peña and Mr. Paildon, you can answer both. Yes, sir. The commissioner is granted by the new law, Customs Modernization and Tariff Act of 2016, to issue search warrant as far as imported commodities are concerned. So Yes. the customs can issue search warrants and confiscate smuggled commodities. Your Yeah, Honor. okay. So, may mga ini-issue tayong letter of authority. Tapos, kapag nakita natin na yun nasa mga warehouses na yon are illegal goods, nag-i-issue tayo ng warrant to seize and to destroy. Ganun ba ginagawa ng Bureau? You can confiscate the commodity outrightly, Your Honor. And depending on the type of commodity, let's say in my time, sir, if I may, the importation of fake cigarette seals that were actually used for local manufacturers in their cigarettes is one of the powers of the customs to seize and confiscate commodities. So- Those are just ones of the... So, yung mga confiscated na mga goods, ano, yung mga illegal goods na nako-confiscate because of the warrant that are being issued by the BOC, how can we be sure of na hindi yung po bumabalik sa market na lahat ng mga goods na nako-confiscate ay napapapunta po doon muli sa BOC or ito po ay talagang dinedestroy? What are the parameters being undertaken by the Bureau para yung kinonduct po nating raid through the letter of authority on raiding that warehouse where the illegal goods are being kept? Anong assurance ng taong bayan na hindi po ito bumabalik doon sa black market, kumbaga, sa mga suki buyer na pinalusot? Kasi usually, di ba, katulad nung sinasabi natin sa mga illegal drugs na yan, di ba, minsan hindi naman talaga sinusunog lahat eh. Yung hindi naman dinedestroy lahat, di ba? So what are the parameters? The disposal of some commodities, the authority to dispose it or how to proceed after the confiscation is no longer under the authority of the commissioner. It goes to the secretary level and Secretary of finance. That's where the BOC is under. So for like perishable items, talagang let's say sibuyas, nabulok na yan doon sa pier, pinoprocess pa yung disposal niyan. So there's specific parameters of how these commodities are being disposed of. But for the recyclable, let's say for the cigarette, hindi mo yan basta-basta lang itapon kasi yung shelf life time niyan is mahaba. So even the highest government meron siyang power to address how these confiscated commodities are to be disposed of. Mr. So Chair, hindi lang talaga commissioner lang, Your Honor. So, dito sa mga raids that are being or were being conducted noon before, meron na bang naging successful yung mga
kinasuhan natin. Kasi in the first place, dapat, di ba, kung nag-grade tayo, tapos na-confiscate natin yung mga illegal goods sa isang warehouse. So, dahil nga, nandun siya sa warehouse, illegal goods siya, meron na bang nakasuhan sa BOC? Because nakalusot eh. Lumabas eh. Nakarating sa warehouse eh. And we have numerous, marami tayong mga raids that were conducted that was issued by the commissioner ng letter of authority para mag-search ng mga illegal commodities. So, nakita natin, napatunayan natin na maraming mga illegal goods. So, meron bang kinasuhan sa BOC because of that? Sige, sir. Your Honors, during my time, the biggest, let's say, success the BOC has achieved was the payment of 33 billion pesos to the Philippine government as a result of our raid. Commissioner, yung tinatanong ko po, kung merong kinasuhan sa BOC, kasi nakalusot eh. Halimbawa, Yes, sir. kotse, Yes, sir. nakalusot. May kinasuhan po ba? Yes, sir. Yung Mighty Cigarette, we raided that, we filed a case, and they settled to pay the government 33 billion pesos. That's the biggest during my time. Aside from that, kasi siguro we need to find out, no? During your time, during ng mga BOC natin, na commissioner, Mr. Chairman, siguro alamin po natin kung ilan po yung inisyo nilang letter of authority or yung mga kinonduct nilang mga search at mga raids. Tapos makita natin, ilang successful raids po doon, ang nagkaroon ng doon sa mga empleyado natin sa BOC na nanagot dahil doon po sa mga naging successful na raids. So I think it's high time that we audit the letter of authority that was being issued by the commissioners. Kasi makikita po natin yung mga issuance nila ng letter of authority doon sa mga raid na kinonduct nila. At kung successful ito, ilan ang nanagot sa BOC ng mga empleyado. So, Mr. Chairman, I think in the next hearing, we will be asking the present, yung BOC, sino ba BOC natin ngayon? Sino nga ba? Si Rubio. To submit to us yung mga letter of authorities that was issued by the different administration. And at the same time, makita din po natin yung warrant nung cease and destroy, yung WSD na sinasabi. Kasi nga po, kasi dito rin po tayo nalulusutan eh. Yung mag-i-issue sila ng warrant to cease and destroy. Pero ang dinedestroy nila, tama, si Nick Paldon na depende. Kung perishable, maaaring bulok na. Pero yung mga hindi, yung mga dinedestroy ba nila, talagang 100% dinedestroy nila? Yun ang gusto natin malaman. Kung naglilinis na rin lang tayo sa gobyerno, linisin na po natin lahat. So, yun lamang po, Mr. Chair. Mr. Chair. Balik na po natin kay